Yan. Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 9, day 4. So, as usual, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. And stretching out his hand towards his disciples, he said, Behold my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father who is in the heavens, he is my brother and sister and mother. Amen. So ano ba sinasabi rito? Malinaw na sinasabi ng Panginoon, ang gumagawa ng kalooban ng kanyang ama na nasa kalangitan, ito ang kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, at kanyang ina. So yan ang sinabi niya. Kung sinong gumagawa ng kalooban ng ama, yan ang aking kapatid. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ang aking ina. So ano ba ang ibig sabihin dito? So kailangan basahin natin dito para maintindihan natin ano ba sinasabi ng Panginoon. Na yung kanyang mga kapatid at ina ay yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama. So magbabasa na ako. As the Lord Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers stood outside, seeking to speak to him. And someone said to him, Behold, your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak to you. So nakita natin yung incident dito. Ganito siya. So yung Panginoon natin, busy siya nung panahon na yon, speaking to the crowds. So ibig sabihin, baka nagme-mensahe siya nung panahon na yan. Na biglang dumating yung kanyang mga kapatid, brothers. Okay, tama ba ako? Oh, may S, plural, mga kapatid. At dumating din yung kanyang ina. So alam natin ang kanyang ina ay si Mary. At siya ay may mga kapatid. Ang mga kapatid na binanggit dito ay yung mga kapatid niya sa laman. Umaring mga kuya niya to. O mga nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid kasi siya pala yung panganay. Nagdisidating. So, ganun yung incident nun. Gusto ko lang magbigay ng pananaw dito. Bagamat ito ay hindi naman masyadong bahagi ng mensahe, pero bago ko pumunta doon sa pinaka-topic natin, na ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon na ang kanyang kapatid na lalaki, babae, ina, ay yung mga gumagawa ng kalooban ng Ama. Okay, so mamaya papaliwanag natin yon. Pero dito kasi yung insidente, ang mga dumating ay mga kapatid ng Panginoon sa laman. So ito yung mga dumating at dumating din yung kanyang ina. So ano ba ang ibig sabihin nito? So kasi itong mga ganitong bagay, medyo naikubli sa atin. Alam nyo kasi, okay, so ito yung totoo. Ang Panginoon ay tao na isinilang ni Maria mula sa kanyang sinapupunan. Siyempre, normally, ang isang bata ay nagtatagal ng 9 na buwan sa loob ng tiyan ng kanyang ina bago ito isilang. At ayon sa Biblia, nung panahon na isinilang ni Maria ang Panginoong Jesus, siya ay dalaga. So yung Bible sabi niya, virgin. Ang virgin nagsilang ng isang sanggol. So hindi basta nangyayari yung mga ganyang bagay. No, na ang isang virgin, ibig sabihin, ito yung mga babae na walang kaugnayan sa lalaki. No, subalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ang Panginoong Jesus ay nabuo sa sinapupunan ni Maria. At pagkaraan ng isang 9 na buwan, siya ay sinilang ni Maria. Ito ay sa panahon ng kanyang pagiging dalaga pa. So, yun yung kwento dyan. Okay? Pero pagkatapos isilang ni Maria, ang Panginoon, siyempre may asawa siya. Ang kanyang asawa ay si Joseph. At sila ay nagsama. At natural, sa kanilang pagsasama,
nagsilang uli siya ng mga tao, ng mga anak. No? At ito, yung mga naging kapatid ng Panginoon na tinatawag na kanyang brothers. So, yan yung kwento. Kaya ang Panginoon, naisilang siya sa panahon ng virginity ni Mary, pero pagkatapos niya, nagkaroon siya ng mga kapatid sa laman. No? At may isang part sa Biblia, binanggit pa yung pangalan ng kanyang mga kapatid. Meron pa yatang sister. Ganon. So, mga ilan yan. At sa totoo lang, si James, yung sumulat ng James, no? Apostle James, ay kapatid ng Panginoon yan sa laman. So, yan ang totoo. Yan ang totoo. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, merong mga pagtuturo na nagsasabi na si Mary ay nanatiling virgin sa kanyang buhay. Kaya hanggang sa ngayon, tinatawag siya ng maraming tao ay Virgin Mary. So, yun yung kwento. Which, hindi tumutugma sa pagtuturo ng Biblia. Virgin Mary, nung isinilang niya ang Panginoon. Pero pagkaraan ng ilang panahon, siya ay naging isang totoong ina na. So, hindi na siya pwedeng tawagin ng ganyan. No, kaya, bakit ko sinasabi to? Sapagkat kung tayo ay nagtuturo ng Biblia, sinasabi natin, dapat pure word ang tinuturo natin. Wala tayong tinatago. So, yun lang naman. Kaya, may mga tao na dati-dati, ganyan ang kanilang pagkaalam. Subalit nung nabuksan ng Biblia sa kanila, nakita nila yung mga totoong bagay, yung mga facts na talaga nangyari. At ang mga bagay na ito, mahalaga din malaman natin. Sapagkat, paano ka magtuturo kung hindi pure word ang ituturo mo? Okay, so yun ang gusto kong ma-explain dito. Kasi may mga iba, sino ba yung mga brothers na yun? Bakit nagkaroon ng brothers ang Panginoon? So, ganyan na nangyari. Nagkaroon siya ng mga kapatid sa laman sa pamamagitan ng kanyang inang si Mary. No, so, natural lang, nag-asawa si Mary. So, nagkaanak siya. Pero ang Panginoong Hesus, isinilang niya noong panahon ng kanyang virginity. At yan ay isang milagro. Sapagkat hindi nangyayari yung mga ganyan. Ang isang babae na virgin, magdadalang tao, magkakaanak. Pero yun ang naging sitwasyon. Okay? So, ito, babasahin ko na. Amen. So, sabi dito, who is my mother? So the Lord said, who is my mother? And who are my brothers? And stretching out his hand toward his disciples, he said, behold my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father who is in the heavens, he is my brother and sister and mother. So, naintindihan natin sinabi ng Panginoon. Bagamat itong mga dumating, yan ang totoo niyang ina. At yan ay mga kapatid niya sa laman. Pero sabi ng Panginoon, sino ba ang aking mga kapatid? Sino ba ang aking ina? Tapos tinuro niya yung kanyang mga disipulo. Sabi niya, eto ang aking mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at ang aking ina. Tinuro niya yung mga disipulo. Bakit nagkaganon? Kasi sinabi niya na ito ang mga gumagawa ng kalooban ng Ama. O ang sinabi niya ay kung sino man ang gumagawa ng kalooban ng Ama, sila ang kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. So, hindi niya tinuring na ang mga kapatid niya ay yung kapatid niya sa laman na hindi gumagawa ng kalooban ng Ama. So, parang ganon. Na, of course, hindi naman niya dininay na hindi ko yan mga kapatid o hindi ko yung ina. Pero, nagdagdag siya ng isang pananaw na ang tunay na mga kapatid niya na lalaki o babae at kanyang ina ay yung gumagawa ng kalooban ng Ama. So, ano bang ibig sabihin nito? Amen. Amen.
So sabi dito, this indicates that the heavenly king forsook his relationship in the flesh with the Jews. In this chapter, the Jews' rejection of Christ, having reached its climax, because Christ to forsake them fully, or caused Christ to forsake them fully. At this point, the break between them and Christ began, and they were severed from Christ. Amen. So ito ay nagpapakita, kasi ang Panginoon ay, ang kanyang physical na lahi ay Jew. At alam naman natin, ang mga Hudyo ay mga piniling tao ng Diyos sa lumang tipan. At binigay niya yung covenant niya sa mga Hudyo. At kung walang Hudyo, ang Diyos ay walang bayan, walang tao sa lumang tipan. Subalit dumating ang panahon na itong mga Hudyo, tinakwil nila ang Panginoon nung dumating na. Hindi nila siya kinilala. No? Siya ay pinersecute pa nila. Meron tinatawag na rejection dyan. At yung rejection nila, umabot sa climax, sa kasukdulan. Kaya pagdating dito sa kapitulong ito ay chapter 12 ng Matthew. Ang Panginoon totally nakipag-break na sa kanila. Ni-reject na niya yung mga Jew. No? Tinapos niya ang kanyang kaugnayan sa kanila sa laman. So yun yung sagisag dito. Na nung sinabi niya na ang kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae o ina ay yung gumagawa ng kalooban ng ama. Para bang tumutukoy ito doon sa mga physical na kapatid niya at kanyang ina. Pero sa totoo, ito ay isang announcement na nung panahon na yan, tinakwil na niya ang relasyon niya sa mga Hudyo. So yun yung ibig sabihin nito. No, wala na. Ibig sabihin, ang kinikilala niyang relasyon na lang ay yung mga taong gumagawa ng kalooban ng Ama. At yan ay walang iba kundi ang kanyang mga disipulo. So tapos na, break na ang relasyon niya sa mga Hudyo. Bagamat sinilang siya sa angkan ng mga Hudyo, pero dahil ni-reject siya ng mga Hudyo, kaya tinapos na rin niya yung kanyang relasyon sa kanila. At dito makikita yung kanyang pagbaling mula sa mga Hudyo tungo sa mga Hentil. Amen. So after breaking with the Jews, Christ turned to the Gentiles. Thenceforth, his relationship with his followers was not in the flesh, but in the spirit. So whoever does the will of his Father is a brother who helps him, a sister who sympathizes with him, and a mother who tenderly loves him. Amen. So yung pagpapahalaga ng Panginoon, hindi sa physical na relasyon. Hindi sa physical na relasyon. Kundi ito ay naging spiritual na relasyon. Na lahat ng tao nakaisa niya sa espiritu. No, ito ay itong mga tao na ito, ang tinuturing niyang kapatid niya. Kapatid sa espiritu. Hindi na sa kapatid sa laman. So, pwede rin natin sabihin, ganyan din naman tayo eh. Tayo mga believers kasi, meron din tayong mga kapatid sa laman. Meron tayong ina sa laman. No? At tayo ay naisilang, no? Mula sa physical na aspekto. Subalit kung ang iyong mga ina, kapatid sa laman, ay hindi naman mga Christian, walang buhay ng Panginoon, hindi na nampalataya sa Panginoon, ina mo pa rin sila, kapatid mo pa rin sila, pero sa aspekto na lang ng laman. No, na ang ibig sabihin, ang mas pinapahalagahan dito ay yung mga kapatid mo sa loob ng espiritu, yung ina mo sa loob ng espiritu. So sa Panginoon, mas mahalaga yun. No, sapagkat siya mismo ay itinakwil niya ang kanyang relasyon sa laman. Dahil itong mga lahi niya, hindi naman siya tinanggap bilang Panginoon, bilang Misaya noong panahon na yan. Kaya ang relasyon ng tao ngayon,
binubuo lang sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoon. Dito nabubuo yung totoong magkakapatid, totoong mag-ina, ano pa, totoong magtatay. Pero sa church life naman ngayon, ang tinatawag na, ang ginagamit natin term ay brother and sister. Paano naging brother and sister? Itong mga tao na hindi ko naman kamag-anak. Yan ay sa pamamagitan ng buhay na tinanggap natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Di ba? Ang mga kapatid, ang buhay nila ay ang buhay ng Panginoon na dinala ng Espiritu. Ang totoong Diyos naging ama natin lahat. Tayo ay naging magkakapatid sa loob ni Kristo. At ito ang totoong magkakapatid. No, hindi yung magkakapatid sa laman. No, sabagat isang araw, di ba? Tayong lahat na may buhay ng Panginoon magkakasama-sama. Pero yung kapatid mo, kung wala naman siyang buhay ng Panginoon, hindi mo na siya makakasama. Kaya importante, i-preach mo yung gospel sa kanila upang hindi lang sila kapatid mo sa laman, kapatid mo rin sa espiritu. So yun ang pinapakita sa atin dito. Amen. So today's reading na ako. In Matthew 12:46-50, we see a great turn, even a dispensational turn. From this point onward, Jesus' relationship with people was not based upon the natural birth, but upon the spiritual birth. Whoever does the will of the Father who is in the heavens is a relative of Jesus. In other words, at the end of chapter 12, the Lord indicated strongly that he had given up the entire race of Israel. After that, his relationship with the people was to be based upon something spiritual. So, give up na niya yung relationship by natural birth. Ang pinahalagahan ng Panginoon ay yung relationship sa pamamagitan ng spiritual birth. At yan ay ang buhay na natanggap natin mula sa Espiritu nang tayo ay isilang na muli ng Diyos nung panahon na tayo ay nanampalataya. Kaya ang lahat ng mga may buhay ng Panginoon ay tinuturing na kamag-anak ng Panginoon. So yan ang ibig sabihin nito. At kung lahat ng mga may buhay ng Panginoon, tinatahak naman nila yung landas ng kalooban ng Diyos. Sila yung tinatawag niyang mga totoong kapatid niya. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, at kanyang ina. So yun yung pinapakita sa atin. Bagamat naisilang tayo ng espiritu, may buhay tayo ng espiritu. Di ba? At tayo ay kapatid ng Panginoon. Pero dapat magkaroon pa rin ito ng declaration na ito ang aking kapatid. Ito ang aking kapatid na babae. Ito ang aking ina. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. At ano ba yung kalooban ng Diyos? Ito mga nagdaang MR natin. Una, si Kristo. Pangalawa, ang katawan ni Kristo na siyang eklesiya. Okay? At dito, meron pa tayong idadagdag. Amen. Amen. All those who do the will of the Father are His relatives. Hallelujah, we are not only Christ's relatives, but His members. We are His members, not by our natural blood or natural birth, but by our spiritual birth in our spirit. He who is joined to the Lord is one spirit. Now we are not only His brothers and sisters, we are one spirit with Him, one body in Him, one new man in Him. So ang tibay na ng relation. Ang tibay na. Kaya kuminsan na nangyayari mas nagiging close ka sa mga kapatid sa church. Mas merong intimacy sa mga kapatid sa church kaysa sa sarili mong kapatid sa laman. Nasubukan niyo ba 'yon? Di ba? Nagbago na yung buhay, yung damdamin.
parang ngayon mas close ka sa mga kapatid sa eklesiya. Sapagkat itong buhay na natanggap natin sa loob ng eklesiya, ito naman yung totoong buhay. No, bagamat umiral tayo sa pamamagitan ng pagsilang ng laman, kasi pinanganak ka ng nanay mo, tatay mo, yung mga kapatid mo, pinanganak din sila. Naging magkakapatid tayo, nagkaroon tayo ng relasyon sa laman. Pero pagkaraan ng ilang panahon, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, nasumpungan natin yung mga totoong kapatid natin na may buhay ng Diyos. At unti-unti, nadama mo, ito ang totoo kong sambahayan. Tama yan. Maging ang Panginoon, ganun din yung naging sitwasyon niya. Lumaki siya sa bahay ng karpintero. Di ba? Nabuhay siya bilang isang pamilya. Kasama si Mary. Niwala ako, yung mga kapatid niya, nakasama din niya yan. Pero dumating yung panahon, okay, na itong mga Hudyo, imbis na tanggapin siya bilang Mesaya, tinakwil siya. Hindi siya tinanggap. Kaya nakita natin yung pagtatakwil ng Panginoon sa kanyang physical na na kaugnayan sa kanyang mga kapatid. At ito ay sinasagisag ng kanyang pagtakwil sa bayan ng Israel na kanyang pinanggalingan bilang isang tao. Amen. So at the end of Matthew 12, the Lord Jesus made a clear declaration to the whole universe that he was through with Israel according to the natural blood. Thus Romans 11 says that Israel was cut off. This cutting off took place at the end of Matthew 12. So yan pala yun. So do sa Romans binanggit sa atin na ang Israelites ay naputol ang kanilang relasyon sa Panginoon. At ito ay naganap nung dineclare ng Panginoon, okay, yung kanyang breakout mula sa mga Jew. At ito ay in-announce niya sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang tunay na kapatid na lalaki at babae at ang kanyang ina ay yung gumagawa ng kalooban ng Ama. So yun yung katuparan nitong sinasabi sa Romans 11, okay, na ang bansang Israel ay naihiwalay mula sa Panginoon. Tapos sa Romans 11 naman, binanggit sa atin na ang mga Hentil, okay, in English, Romans 11 also says that the Gentiles have been grafted in. This also took place at the end of Matthew 12. So kasabay yan, di ba? Sa isang banda, tinakwil niya, okay, ang kanyang relasyon sa mga Hudyo. Sa kabilang banda, bumaling naman siya sa mga Hentil na believer at tinuring niya sila na kanyang mga kapatid at ina. Kaya, break. Okay, nakipag-break. Tinakwil ang kanyang physical na pinanggalingan, ang mga Hudyo. Okay. At tinanggap niya ang mga Gentile believers bilang kanyang mga totoong kapatid na babae, kapatid na lalaki, at kanyang ina. So, may break, merong turn. Amen. Amen. So in Matthew 7:21, the Lord did not say your father, but my father. Here the Lord seemed to be saying, I, the Son of Man, and the Son of God, have been doing the will of my Father. You also are sons of God, and my brothers. Therefore, you must be my companions, and take the same way that I take. Now you are not to do the will of your father, or now you are not to do the will of your father, but the will of my Father. So yung term na my Father, ibig sabihin, yung mga believer, okay, na naging kapatid niya, iisa lang ang ama nila. At yan ay ang my Father, na ama ng Panginoon.
No? At sapagkat iisa lang ang Ama natin, then dapat ang Panginoong Hesus ay maging kasama natin na gumagawa, no? Na ginagawa ang kalooban ng Ama. Amen. Amen. You and I are walking the same way and doing the same will. You are living with me according to the will of my Father. So, inuulit yung term na my Father. Ang ibig sabihin, yung Ama ng Panginoong Hesus, yan din ang Ama natin. Walang ibang Ama. Isa lang yan. Hindi kanya-kanyang Ama. At dahil iisa lang ang Ama natin, ang Panginoon ay naging kapatid natin, dapat makiisa tayo sa Kanya. Kung ano ang Kanyang will, yun din ang will natin. Amen. You and I are walking the same way and doing the same will. You are living with me according to the will of my Father. Amen. So in this last section of the Constitution, it is no longer a negative matter of dealing with our temper, lust, self, flesh, and anxiety. It is absolutely a positive matter of doing the will of the Father who is in the heavens. So nandun pa rin tayo sa saligan ng kaharian. Yung mga unang part ng Constitution ng Kingdom, ang tinutuos doon ay mga negatibong bagay. Di ba? Katulad ng ating temper, lust, self, flesh, anxiety. So lahat yan, tinuos yan. Ibig sabihin sa loob ng kaharian, dapat wala yan. At yan ay tinutuos sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon. Sa sarili nating buhay, hindi natin kaya yan. Pagdating naman dito sa portion na ito, yung last part, ang pinapakita sa atin dito ay isang positibong bagay na kung saan dapat gawin natin ang kalooban ng Ama. Doon tayo mabuhay. No, yan ang ating maging direksyon. No, yan ang ating piliin. Yan ang ating maging priority sa buhay natin. Ang kalooban ng Ama. At ito ay malinaw na pinakita sa atin na ang kalooban ng Ama ay si Kristo at ang Ecclesia na siyang katawan ni Kristo. Amen. Amen. So in order to do the will of the Father, we need to walk on the constricted way. In the teachings of the worldly philosophers, there is neither the divine life and divine nature, nor the divine way. But here, the ultimate issue of the constitution of the kingdom of the heavens is the will of the Heavenly Father. This means that we have a Heavenly Father and that we are the Father's sons. So dito malinaw na binanggit na sa atin na yung will ng Ama ay ang tahakin natin ang makipot na daan. Na sa simula, sinabi na sa atin to, binanggit na sa atin to. So bilang mga tao sa loob ng kaharian, ang ating daan ay makipot, makitid, mahirap pasukan, subalit ang direksyon niya ay buhay na walang hanggan. At sinasabi natin, itong daan na ito, sinasabi natin makipot siya, makitid siya, sapagkat ito ay isang daan na tinatahak natin, hindi ayon sa ating natural na buhay. Sapagkat kung ang daan natin ay ayon sa kung ano tayo sa ating natural na buhay, hindi natin matatahak itong makipot na daan na ito. Kung nakita mo yung mga limitations niya, di ba? Sa loob ng kaharian, di ba? Walang temper, walang lust, ano pa? So, sinasabi rito, tinutuos natin yung mga flesh and anxiety. So, wala lahat yan. No? At ito ay pwede lang natin tahakin sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon. So, ang daan natin ay makipot. No, siya ay isang constricted way. Hindi ganun kadali. No, at dahil tayo ay nabubuhay
sa kapangyarihan ng buhay, sa biyaya ng Panginoon, na gagawa natin tumahak sa landas na ito. At ito ang kalooban ng Ama. Tahakin mo itong makitid na daan na ito, na siyang daan ng kaharian. Amen. So sa negatibong panig, tinuos natin lahat ng mga negatibong bagay ayon sa buhay ng Panginoon. At ngayon tayo ay tumatahak sa landas na ito bilang kalooban ng Diyos. Amen. So our Father has a will to accomplish, but we can accomplish it only by His life. We need to live in the life of the Heavenly Father, and also by that life, this kind of living is for doing the Father's will. Amen. So, nasaan ka? Father's will. At ito ay nagdadala sa atin sa isang posisyon upang magkaroon ng declaration na tayo ang totoong mga kapatid ng Panginoon. Amen. So, salamat Panginoon. Binigyan mo kami ng buhay ng Diyos na isilang muli upang ang buhay na ito magdala sa amin ng isang tamang relasyon sa iyo. Na kami ay maging mga kapatid mo, mga tao na may buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at naging mga anak ng makalangit na Ama. Nawa patuloy kami tumahak sa kalooban ng Ama, isang makitid na daan upang hindi lang kami mga anak ng Diyos, kundi kami ay kilalanin na tunay na mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina ng Panginoon. Salamat Panginoon. Amen.